So yan, good morning everyone. So let's continue lang po yung ating discussion before dun sa mali pala ako nung nasabi sa inyo nang una pa lang yung part 1 ay yung length and volume. So ngayon naman I hope magawa ko yung area, mass and time. So kapag hindi natapos, i-continue ko na po ulit siya para hindi po masyadong mas mahaba dun sa next video naman na po. Okay? So ngayon po pag-usapan naman po natin ang about sa area. So dito po, we have an example. Okay, for area, meron po tayong 8.5 kilometer. Wrong. Meron po tayong 2.5 hectares into square meter. So always remember this one class na kapag hectares to square meters, ganito lang po yon. 1 hectare is equal to 10,000 square meter. So, yan lang po yung conversions po ng ating, yan po yung equivalence po ng ating hectares into square meter. Kasi ang importante po dyan, class, kapag nagko-convert kayo, dapat alam nyo kung ano yung equivalence nila. So, ilagay natin dyan, gawin po natin 2.5 hectares times, ang ilalagay natin sa baba para makancel natin yung hectares na unit ay 1. And then, lagay natin sa taas yung equivalence niya, 10,000 square meter. And then, syempre, ang gagawin natin dyan, cancel out yung unit, same unit, and then, ito, imumultiply natin dyan. So, that's 2.5 divided by, i-compute nyo, 2.5 times 10,000. I-compute natin para sure. So, 2.5 times 10,000. That's 25,000. So, lagyan natin dito, 25,000. Kunin nyo yung unit na yan, that's square meter. Or over 1. Or, ang maging sagot natin ay 25,000 square meter. So, ulit natin, ang sagot natin for 2.5 hectares, that's 25,000 square meter. Okay po, that's number 1. Let's have ulit an example. We have here 45,000. Kasi ang daming nalilito talaga sa square meter. Okay po, so i-reiterate ko lang po sa inyo kung paano po siya nako-convert. So 45,000 square centimeter into square meter naman po. So ngayon problema natin paano naman to ginagawa. Ang una nyo pong gagawin, di ba nasabi ko sa inyo, mag-focus po kayo dun sa ating metric conversion sa ganito po. Okay po? Sa gitna, that's meter. Dito naman ay deci. And then ditong centi. Dito ay milli. So, dyan po kayo mag-focus. Ay, milli. Kapag area po ha. Dito naman deka. Dito naman ay hekto. And then dito ay kilo. So, yan po yung basis nyo kapag magko-convert kayo into area. Kapag wala pang mga hectares, ganyan po. So, dito po yung basis nyo. Sir, paano po yung nangyari? Ang gagawin natin, i-convert natin muna yung equivalence ng centimeter into meter. So, i-move natin yan. Nandito yung centi, 1, 2. So, pa-backward siya, pa-left yung pag-move natin ng decimal place. So, 1 centimeter, lagay natin dito. 1 centimeter is equal to ilang place ulit? That's, since nandito yung, di ba ito yung 1, nandito yung decimal point niya, i-move natin yan ng 2, 1, 2. So, lagyan natin 0 dyan, tapos point. So, that's 0.01 square, meter. 0.01 meter. Ulitin po natin, ang equivalence po ng 1 centimeter ay 0.01 meter. So, paano naman natin siya gagawing area? Ang gagawin lang natin dyan, i-copy muna natin para may basis pa rin kayo. 1 centimeter is equal to 0.01 meter. So, kinapi lang natin. So, i-square mo yan para nga makuha po natin yung square centimeter, square meter. So, i-square natin yan. Ayan. Okay? So, gagawin natin dyan. Siyempre, 1 times 1, that's 1 centimeter pala 1 square centimeter. Kasi, kinuha natin yung square dyan. And then,
0.01 square, ang maging sagot dyan ay 0.001. Tama ba? I-square nyo nga, parang ganito siya, 0.00, 0.01 times 0.01. 0.01 times 0.01. So, that's 0.0001. Tatlo pala yung 0 natin. Okay? So, ganun po yun ha. Yung kakalimutan. So, 0.001 square meter. Ngayon, okay na po yung equivalence natin kasi ito po yung equivalence natin. Always at always pong meron kayong equivalence. Tatandaan nyo po yan ha. Yan na po yung equivalence natin. So ngayon, i-convert na natin yung 45,000 square centimeter into meter. Ganito lang po yun. Sulat natin dito. 45,000 square centimeter times, ano po sa baba para ma-cancel out natin yung square centimeter, ang lalagay natin sa baba ay 1 square centimeter. Ito po. Ayan. So, sa taas naman, ang equivalence ng 1 square centimeter ay, ito, di ba? So, lalagay natin sa taas, 0.0001 square meter. So, same, cancel out, same units, cancel na yan. Ang maiwan na lang ay 45,000 times 0.0001 square meter over 1. Ilagay natin. Sige, para hindi ka malito. So, ang maging sagot dyan, 45,000 times 0.0001 ay, wait lang. 45,000 times 0.0001 ang maging sagot ay 4.5 square meter. So, ito na po yung sagot natin. Okay? Ang 45,000 square centimeter ay meron lang po siyang 4.5 square meter. Next, para ma-follow natin. Next naman po natin, we have here our number 3. So, that's 3 square kilometer to hectare. Okay po. So, ngayon, ang gagawin muna natin dyan, i-convert muna natin yung hectares. Ito na kasi yung medyo complex. I-convert muna natin yung hectares, yung 3 kilometers into meters. So, ganito lang po yon. Tignan po natin sa metric conversion natin. Ilang zero idadagdag natin sa 1. So, 1 kilo is equal to ilang meter? 1, 2, 3. So, lagay natin dito, 1 kilometer is equal to 1,000, tama ba? 1,000? 1, 2, 3. Okay, tama. So, tatlong zero yon. So, 1,000 square, meter. So, i-square lang po natin yan. Square. So, 1 square kilometer is equal to, ilan po yan? 1,000 times 1,000. Sagot ay 1 million square meter. Okay po. So, ngayon, i-cancel out na natin yung ating 3 kilometer dyan. So, ilagay natin dito, 3 kilometer. Ito na po yung equivalence sa tatandaan nyo. Palagi yung sinasabi yan sa inyo. Ito na po yung kanyang equivalence. So, 3 square kilometer times, lagay natin dito, sa baba, para makancel out natin yung square kilometer na unit, ay 1 square kilometer. Sa taas naman, yung equivalence ng 1 square kilometer. So, that's 1 million square meter. So, cancel out, same unit. So, that's 3 million square meter. Okay po. So, 3 million square meter. And always remember, class, ilagay na natin dito, i-rewrite ko lang. So, palitan natin itong equation na to. Kasi same lang din naman dito, di ba? 3 square kilometer is equal to 3 million square meter. Parehas lang naman yan. So, ilagay natin dito. So, 3 million square meter is equal to, 2 pala, i-convert natin into hectares. Anong sinabi natin kanina?
that 1 hectares, tama? 1 hectares is equal to 10,000 square meter. So ngayon, okay na yung equivalence natin. Alam na natin. I-convert na natin yan. So, ilagay natin dito, 3 million square meter times, para makancel out natin yung square meter na dyan, ang ilalagay natin sa baba ay 10,000 square meter, sa tapos sa taas 1 HA. Ito yung po yun. Okay? So, I cancel out, same unit. So, that's 3 million HA over 10,000. So, magiging sagot natin dyan ay, anong sagot? 3 million 1, 2, 3 divided by 10,000. So, that's 300 hectares. So, ito na po yung sagot natin. I-write natin 3 square kilometer is equal to 300 hectares. Ito na po yung sagot. That's for number 3. Next po natin, we have here number 4. For number 4, we have 1.1 times 1.1 square millimeter to square meter. Ganun lang po ulit yun. Ilagay natin dito. mm, cm, dm, m. Ayan. So, 1 millimeter is equal to ilang meter? Dito yung millimeter natin. 1, 2, 3. So, that's 1.1 pala. 1 meter. Ayan. So, that's 0. Ilang move yun? 1, 2, 3. So, 0.001. Kasi nandito, 1, 2, 3. Ayan, tama. Okay po? Ayan. 0.001 meter. So, square lang po natin yan. Sige, sulat. I-write ko muna. Then, yan. And then, 0.001 meter. So, that's 1 square millimeter is equal to, ilan po yan? 0.001 times 0.001, 0.001 times 0.001. That's, ang dami, 0.0024, ilang 0 yan? 1, 2, 3, 4, 5, 0.001 square meter. So, ganyan na po yon. So, i-write na natin 1.1 square millimeter times, ang ilalagay natin sa baba, syempre yung 1 para makancel out mo natin. So, 1 square millimeter, tapos sa taas ay equivalent siya in 2 meters, 0.00001 square meter. Cancel out, same unit. That's 1.1 times 0.00001. Ang sagot ay 0.00, ilang 0 yun? 245. 11 square meter. So, ito na po yung magiging sagot natin. That, in 1.1 square millimeter, ay meron po siyang 0.000011 square meter. That's for number 4. And then for number 5 natin, class, we have here 0.8 square meter to 2 square centimeter. So, balikan po natin dito. So, from meter to centimeter. Tama? So, from meter, ayan. Ayan, from meter to centimeter. So, i-convert ulit natin. Ano ulit yung first step? Kunin mo natin yung length niya. 1 meter is equal to 100 centimeter. So, squared lang po natin yan. 1 meter squared. Tapos, 100 cm squared. Ang sagot dito, 10,000 square centimeter.
and then dito naman ay 1 meter square 1 square meter. So, tapos na natin makuha yung equivalence nila kasi nandito ang equivalence. Ang gagawin natin ulit dyan, i-convert lang po natin. So, we have here 0.8 meter, ay square meter rather, times yung sa baba para makancel out natin yung unit, that's 1 square meter. Tapos sa taas ay 10,000 square centimeter. So, magiging sagot natin, cancel out, cancel out natin yan. So, 0.8 times 10,000. Compute nyo, 0.8 times 10,000. Ang sagot ay 8,000 square centimeter. Ito na po yung magiging sagot. Active po. Okay po. Ayan. So, next po natin, we have here, gawin natin yung time. Okay? Time. For the next video, gawin ko na lang yung mass, speed, and temperature. So, sa time naman tayo. Mabilis lang kasi ang time. Okay? For the time, ganito naman po siya. Number 1, we have here 5 hours, 2 minutes. Lagi ko pong sinasabi, kahit sa mga klase ko, tatandaan nyo po to, 1 century is equal to 100 years. 1 year is equal to 365 days or 12 months. 1 day is equal to 24 hours. 1 hour is equal to 60 minutes. 1 minute is equal to 60 seconds. 1 second, ano ba? Wala na pala. Okay, yan po Yan po yung mga equivalence po nila. Lagi nyo pong tatandaan yan. Okay? So, ngayon, we have here 5 hours in 2 minutes. Paano nga pa siya nangyayari? So, since, titingnan po natin dito, 5 hours, tama? So, sulat natin. Times, ano po yung equivalence ng ating hours in 2 minutes? So, since, nandito po yun, hour in 2 minutes, 1 hour is equal to 60 minutes. So, kopyahin po natin yan. Okay, lagay natin dito. Lagay natin sa baba ang hour para nga makancel out natin yung unit. 1 hour yan. Tapos sa taas naman ay 50 minutes. So, ang maging sagot dyan, cancel out the same units. 5 times 60, that would be 5 times 60, that would be 300 minutes. Yan po yung sagot natin sa number 1. So, in 5 hours, meron niyang 300 minutes. Let's have number 2. Okay? For number 2 natin, we have 2.5 days, 2 hours naman. So, isulat ulit po natin dito. So, 2.5 days times ilang day, saan po natin kukunin yung equivalence? Sa dito. Okay, dito naman po kunin yung equivalence. So, 1 day sa baba para makancel out natin yung unit. And then, sa taas ay 24 hours. Ganun yan po. So, i-equate natin yan. Cancel out same unit. So, that would be 2.5 times 24. Ang sagot dyan ay 60 hours. So, in 2.5 days, meron kang 60 hours. Next. Next po natin, we have here 3 years in 2 seconds. 3 years, 2 seconds. Paano naman siya nangyari? Okay, ang gagawin muna natin dyan, kapag long method kasi yan, as in sobrang haba siya. Pero ganito yung gawin nyo kapag gusto nyong mapadali. Since years to seconds yan, i-times nyo to 365 times 24 times 60 times 60. Okay po? Yan po yung shortcut. Tapos, sabi ko nga, ayan, 365 times 24 times 60 minutes times 60 seconds. Ang magiging sagot dyan, 365 times 24 times 60 times 60. Ang sagot dyan ay 31,536,000. Pero meron pa tayong 3 dyan.
So, i-multiply mo ulit yan times 3. Yan na po yung magiging sagot in seconds. Times 3. So, that's 94,608,000 second. So, yan po yung sagot niya in second. Yung 3 years, meron siyang 94,608,000 seconds. Pero kapag long method yung tinanong sa inyo, ganito lang yan. So, ilagay natin dito, i-write natin 3 years times ano yung kasunod sa year, 'di ba? 'Di ba? Days, 'di ba? So, lagay natin dito 1 year, ilang days ulit sa isang year? That's 365 days. So, cancel out natin yung same unit. Times, para ma-cancel out natin yung days, ilagay natin sa baba. 1 day, ilan yung equivalence niya? Kapag hours, that's 24 hours. Tama? So, cancel out same unit. In 1 hour, ilang minutes? That's 60 minutes. Cancel out yung hour. Times, in 1 minute, meron po siyang 60 seconds. Cancel out same unit. So, ang mangyari dyan, ganun lang din po yan. Lagay natin dito muna. So, that's 365. Ayan, 3, rather, meron kasing 3 dyan. 3 times 365 times 24 times 60 times 60 seconds over 1. So, ang magiging sagot dyan ay parehas lang din. 94,608,000 seconds. So, ganun po yun. Let's have number 4. Let's have number 4. So, last na po ito. And then, next time na yung ibang part. Okay, kasi masyado na mahaba if ever. So, 90,000 naman. 90,000 rather. 90,000 hours. Ay, seconds rather. Seconds. 2 hours. So, ilagay natin yung conversion dito. So, sabi nga kanina, 1 hour is equal to 60 minutes. Tama? 1 minute is equal to 60 seconds. So, ganito lang po yun. Gagawin nyo, siyempre susulat nyo yung 90,000 seconds dito. Times, ano lalagay natin sa baba? Okay, anong lalagay natin sa baba? Ilang seconds meron sa isang hour? Ilang seconds? That's 60 times 60. So, that would be 3,600 seconds. Kasi nga, 1 hour is equal to 60 minutes. So, 1 minute is equal to 60. Kaya para makuha yung seconds, syempre, i-multiply nyo na lang 60 times 60 para makuha yung seconds. So, 1 hour is equal to 3,600 seconds. Ilagay natin ito 1 hour. So, cancel out same unit. Ang maiwan na lang ay 90,000 or all over 3,600. Ang magiging sagot dyan ay 90,000 divided by 3,600. Sagot ay 25 hours. Okay po. I hope nakasunod kayo sa ating examples and rediscussion po ng ating metric conversions. I hope you learn a lot sa mga sinabi ko, paano siya mag-convert. And see you po sa next